Kailangan, they're entitled for due process. Mas maganda pakinggan nila, kahit na itong mga witnesses, they're still also entitled for due process. Hindi lang yung inakusahan ang may right to due process, kahit na itong nag-testify ngayon, yung mga 18 Marys, they're still entitled to due process. Mahirap kasi na pigilan mo ang katotohanan. Like yung nangyari, pumapasok sila Robin Padilla sa Senado, may nagpigil doon, may nag-block doon. So paano natin makita ang katotohanan? Kasi the role of the Blue Ribbon, malaman ang katotohanan. Paano mo malaman ang katotohanan? Yung pagharang ng isang cabinet member, parang symbol yan na may tinatakpan na katotohanan. So, ang taong bayan na ang husga. Kasi yung nangyari sa Senado na ayaw papasokin yung mga witnesses, may nagharang, cabinet member mismo ang nagharang. So, may message doon. May tinatakpan na katotohanan. Kung ito bang testimonya ng 18 ex-soldiers doon po sa naganap na Blue Ribbon Committee na karaang araw, ito ba ay makikitaan ng probable cause? Yaman kayo, dito na tayo sa ating palatuntunan. Siguro ma-explain natin po as part ng ating public service, pagpapaintindi. Ano po ba itong probable cause? At sa inyo pong pag-analisa doon sa hearing, meron po bang probable cause yung testimonya po ng mga dating sundalo? Ano bang ibig sabihin ng probable cause? Doon na tayo mag-start. Ang probable cause, ang ibig sabihin ng probable cause, may probability of the commission of the crime. Hindi kailangan i-prove na proof beyond reasonable doubt kasi doon sa court yan. But kung for purposes of preliminary investigation, for purposes of filing, in fact, hindi probable cause ang kailangan. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So, paano mo ma-establish yung prima facie evidence with reasonable certainty of conviction? Number one, eyewitness. Nakita nila, sila mismo ang naghatid, sila mismo ang nagbigay, sila mismo ang nag-deliver. Ibig sabihin, hindi hearsay, hindi chismis, based on personal knowledge. Bakit personal knowledge? Sila kasi mismo ang nagbigay. So, yun yan. So, is their words against the word ng iba. But in this case, hindi lang isa ang nagsasalita. Maraming nagsasalita na sila mismo ang nagbigay. Hindi lang statement, may mga pictures, may mga, I believe, may mga CCTV sa mga hotels. So, in that case, hindi yan basta-basta lang na chismis. Hindi lang basta-basta yan na hearsay. Personal knowledge yan. Eyewitness mismo ang nag-testify sa mga pinagsasabi nila. And yung statement nila is based on their personal knowledge. Kuya Mark, yung probable cause po ba, is that tantamount to finding guilt? No. Ang probable cause, hindi yan enough. Ang probable cause, requirement lang yan for preliminary investigation. But that was before. And right now, ang kailangan natin ngayon for preliminary investigation is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So, yun ang kailangan para maakyat ang kaso papunta sa korte. But pag nasa court na, ang mataas na ng ebidensya ang kailangan. Reasonable certain, ang kailangan na ebidensya is yung tinatawag na proof beyond reasonable doubt. But hindi pa yan kailangan ang proof beyond reasonable doubt ngayon. As long as may probability of the commission of the crime, may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, pwede na iakyat ang kaso papunta sa korte. So, hindi kailangan ang proof beyond reasonable doubt at this moment. Kuya Mark, lagi kasing binabanggit ng mga 18 ex-soldiers na they personally delivered. Mayroon kasing word na personal personally. Personal knowledge. Gaano kahalaga yun, Kuya Mark, sa pag-establish po ng facts? If you are a witness, then lahat ng statement mo is based on your personal knowledge, based on mabigat na kaso yan. Kasi alam mo ikaw mismo ang nag-deliver alam mo, nakita mo, naamoy mo ang pera, nakita mo ang pera, deliver mo sa isang tao. So, hindi yan isang ordinary na statement lang, haka-haka. And hindi lang isa. Hindi lang isolated case to. Hindi lang isang tao nagsasalita. 18 sila nagsasalita. Consistent sila sa isa't isa. And may mga CCTV, may mga pictures. So, hindi yan haka-haka. Lalo na pag mag-testify yung kanilang principal, kung sino ang source ng kanilang funds. I think si Congressman Saldico, kung nagsalita yon kahit na via Zoom or online. So,
magtugma-tugma talaga ang kanilang statement na hindi yan based on hearsay, hindi yan based yan sa haka-haka, but based talaga yan sa personal knowledge. Bakit mahalaga kayo, Mark, yung distinction na yan? Personal knowledge. Ang personal knowledge, kasi if you're a witness, requirement talaga sa batas MJ, under the rules on evidence, that kailangan ang witness, hindi, ang i-witness nila, maging testigo sila sa nalalaman nila. Nalalaman nila, hindi dahil sa sinasabi ng ibang tao. Na narinig nila, na Oh. sinabi nila sa korte. Hindi pwede gano'n. Kasi pag narinig lang nila sa sinasabi ng ibang tao, hearsay yun. Pag hearsay, has no evidentiary value. Pero pag nagsalita sila, based on their personal knowledge, nakita nila, naamoy nila, nahawakan nila, yun ang personal knowledge. If you have personal knowledge and you are a witness, mabigat na ebidensya po yan. But of course, kailangan doon sa korte, kailangan yung abogado ng kalaban or abogado ng depensa ng kung sino ba maging accused, pwede silang yung statement nila, pwedeng i-question, pwedeng sirain yung mga witness nila, but it is a matter doon sa trial, sa court na. Dito sa preliminary investigation, kung may preliminary investigation man sa DOJ, sa ombudsman man, ang kailangan lang doon, probable cause sa ombudsman and sa DOJ, prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Iba ang requirement ng preliminary investigation sa ombudsman kaysa DOJ. Sa ombudsman, ang kailangan, probable cause. Basta may possibility of the commission of the crime, enough na yun para maakyat ang kaso papunta sa court. Pag DOJ i-file ang kaso, ang kailangan doon is prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kaya Mark, lagi po nababasa natin sa headline, 18 ex-Marines, 18 ex-soldiers, may gumagamit po ng grade 18, 18 po ito nagsasalita. Bakit po mahalaga yung number po ng mga declarants o ng mga testigo? Sabi ng batas, this is based on the rules of evidence in relation to the jurisprudence. Hindi ito padamihan ng witnesses. So kahit na isa lang doon, enough na. O dalawa doon, enough na. It's not, hindi kailangan, hindi yan quantity of evidence ang quantity of witnesses ang kailangan. Ang kailangan sa batas is quality of witnesses. In this case, we have 18 quality witnesses. Iba yung quality sa quantity. Pag quantity, pag tumakbo kang barangay captain, kailangan ka ng maraming boto para maging kapitan ka. Pero in litigation, hindi ito padamihan ng witnesses. Ang kailangan lang dito, quality of witnesses. Ano ba ibig sabihin ng quality of witnesses, MJ? Kailangan yung witness mo ay witness. Nakita niya, naamoy niya, nahawakan niya, siya mismo ang na-deliver. Yun ang tinatawag na quality ng isang witness. At meron yung mga 18 soldiers na yan, meron yan. So sabi ko nga, hindi yan padamihan ng witnesses, but pagalingan ng witnesses or quality of witnesses. So hindi pala ibig sabihin kayo, Mark, na kung marami ang witness mo, hindi pala yan patunay na yung alegasyon mo ay totoo. Hindi. Consistency pala ang tinitingnan ng korte. Consistency and truth. The role ng ngayon pala MJ, wala pa tayo sa korte. Nandito pa lang tayo sa Blue Ribbon. Ang purpose ng investigation na yan is in aid of legislation. Of course, may nagsasabi na hindi sila Blue Ribbon, but for me, they're the Blue Ribbon, they're still the senators. Ang purpose dyan is in aid of legislation. And the Blue Ribbon can recommend for the filing of the case doon po sa ombudsman o doon sa DOJ. Yun yan. So, ibig sabihin, hindi kailangan papatunayan na guilty ang isang akusado. Kung sino bang inaakusahan nila ng mga senador or kung sinong congressman niya na nakatanggap, hindi pa pinag-usapan dito ang proof beyond reasonable doubt. Ang pinag-usapan natin dito, may probability ba of the commission of the crime? May possibility ba na ginagawa ang krimen? Hindi guilt beyond reasonable doubt. Hindi pa yan pinag-usapan ngayon. Probability of the commission of the crime. Ang tanong, may probability ba? May possibility ba na ginawa nila ang krimen? Yes. Bakit? May eyewitness. May witness na nag-deliver. May witness na nakaamoy, nakakita, nakahawak ng pera. Dineliver. So ang tanong, guilty ba sila? Hindi pa natin pag-usapan ang guilt. Ang pinag-usapan natin dito, probability of the commission of the crime. And I believe there's already a probability of the commission of the crime.
Kaya Mark, based din on developments, nababasa natin sa balita na itong 18 ex-soldiers ay mga dating security aid ni resigned Congressman Zaldico. Yeah. Now, kung lumitaw po si Zaldico sa susunod na Blue Ribbon, gaano kahalaga po yung kanyang affidavit? Yung affidavit ni Saldico, it will establish the link, kung may mga link man, kasi ang testimony ng mga soldiers, dineliver nila. Based sa utos si Zaldico. Pero wala pa. Based sa utos ni Saldico nga. Dineliver nila ang pera. Yun muna, based sa utos ni Zaldico. Zaldico. So ngayon, we will connect the dot. I-connect natin ang dot, i-confirm ni Zaldico na siya mismo ang nag-utos, yung pera galing sa kanya, ang pera galing sa principal niya, kung sino mang principal niya. So yan, it will connect the dot. Yun yan. Kasi, paisa-isa natin. Kasi ang una na testimony ngayon is dineliver ang pera sa mga congressman, yung senador man yan, or sino ba yung natanggap ng pera, mga maleta-maleta. Yun ang testimony ng mga 18 soldiers. Pero ang tanong, saang source kay Zaldico? Kung si Zaldico, saan namang source si Zaldico? Saan galing ang pera na nilagay sa maleta? Galing ba yan ni Zaldico or saan ba galing yan? So doon makonek ang dot. Pag makonek ang dot, ibig sabihin, proof beyond hindi kailangan proof beyond reasonable doubt ngayon. Ang kailangan is probability of the commission of the crime. But sa mga ganang ebidensya, kahit proof beyond reasonable doubt meron na. But of course, hindi pa kailangan yan ngayon. Ang kailangan ngayon, probability of the commission of the crime. Thank you, Mark. Mark, as an officer of the court, ano ang appreciation mo dito sa issue ng maleta, issue sa Senado o yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee doon po sa pangangailangan o role ng proper trial proper? Of course, there should be trial. Of course, yung mga inaakusahan ng mga 18 Marines, kailangan, they're entitled for due process. Mas maganda pakinggan nila, kahit na itong mga witnesses, they're still also entitled for due process. Hindi lang yung inakusahan ang may right to due process. Kahit na itong nag-testify ngayon, yung mga 18 Marines, they're still entitled to due process. Mahirap kasi na pigilan mo ang katotohanan. Like yung nangyari, pumapasok sila Robin Padilla sa Senado, may nagpigil doon, may nag-block doon. So paano natin makita ang katotohanan? Kasi the role of the Blue Ribbon, malaman ang katotohanan. Paano mo malaman ang katotohanan? Yung pagharang ng isang cabinet member, parang symbol yan na may tinatakpan na katotohanan. So, ang taong bayan na ang husga. Kasi yung nangyari sa Senado na ayaw papasokin yung mga witnesses, may nagharang, cabinet member mismo ang nagharang. So, may message doon. May tinatakpan na katotohanan.